Sir, yung cold storage ba ligtas sa mga regulations, untraceable pa rin ba yan? Alam niyo po, pag nasa blockchain, traceable lahat eh. Kasi even your cold storage, okay, nasa blockchain po yan. So, traceable din po yan. So, ako, I don't aim na makaligtas sa regulation. Actually, mas delikado pag wala kang rules na sinusunod. Wala kang regulation na sinusunod. Sa totoo lang. Wild, wild west yan. And pagka wala po tayong regulation na susundin, yung mga big money, big funds, institutions, hindi po yan maglalagak ng funds nila nang walang regulation. Gusto natin umabot ang Bitcoin sa level ng gold no? In trillions of dollars na market cap. Hindi po mangyayari yan kung tayo-tayo lang ng mga retailers dito. Imaginein mo, ngayon pa lang at 90,000 to 100,000 si Bitcoin, may mga nagsasabi na ang mahal na. Sinasabi ng mga retailers, ang mahal na, paano pa ako makakabili niyan? Gusto nga natin umabot ng 500 to 1 million kung tayo-tayo lang ng mga retailers, paano mo itutulak yan dun? Ngayon, tell me, gusto mo ng regulation o ayaw? Kasi kung ayaw mo ng regulation, hindi po tutulak yung Bitcoin papuntang 1 million dollar per Bitcoin. Kung tayo-tayo lang retailer, ngayon nga namamahalan na kayo Sino namimili ng Bitcoin? MicroStrategy, Michael Saylor, di ba? Mga institutions, ETFs. So, kailangan nating i-shift, mga titos and titas. If we want something na mag-grow, syempre, hindi pwedeng tayo-tayo lang. Ang maganda lang po dito is, syempre, nakauna tayo Below 100K kung nakabili ka ng Bitcoin, no? Tayo mo yung mga institutions, pumapasok na po sila. So, yung mga nagbodega dito, di ba? Mga nagbodega below 20K, 2 cycles ago. Di ba, ang saya nung pumasok yung ETF, tumulak.